Ibinunyag ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta ang demonyo pagkakasangkot ni Marikina Representative Stella Kimbo sa pagkuha ng 4.5 bilyong pondo mula sa Gobyernong Bayan. Sa isang talumpati sa plenaryo ng Kongreso, iginiit ni Marcoleta na may ebidensyang magpapatunay sa mga illegal na transaksyon ni Kimbo na ayon sa kaniya ay nagsilbing bahagi ng isang malawak na anomalya sa pamahalaan. Bilang tugon, marintin ang ginawa ni Kimbo ang akusasyon at sinabi niyang walang basihan ng mga paratang ni Marcoleta. Ayon kay Kimbo, ang nasabing pondo ay ginamit ng tama at naayon sa batas para sa mga proyektong nakatakdang makatulong sa mga residente ng Marikina. Ibinahayag din niya ang kanyang kahalagahan na sumailalim sa imbestigasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Samantala, ipinanawagan naman ni Marcoleta na magsagawa ng agarang imbestigasyon ng Kongreso upang alamin ang punot dulo ng mga usapin. Patuloy na sinusubaybayan ng taong bayan ang isyu ito na nagdudulot ng dagdag na tensyon sa pagitan ng dalawang mambabatas at nagdadala ng malalim na tanong tungkol sa integridad ng paggamit ng pondo ng gobyerno. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga salip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung musyon na... Baka naman yung sinasabi mo yung nakaraang 2 araw na yata. Opo, tama, Webes po ngayon eh. Ako naman nagsadya din sapagkat parte naman ako ng kamara na kinakailangan nating bigyan ng panahon ang lahat ng importanteng bagay na sinusulong bilang batas. Ang ating national budget ay isang batas po yan. Kaya pag yan po ay na-approve, kung tutuusin mo, yung kabuuan niya na isang cheque lamang yan din. Opo. Diba? Yan ang cheque na may pinakamalaking ano? Yan ang cheque na pinakamalaki ang halaga. Opo. At ang checking yan ay patungkol sa kung paano ipamamahagi sa lahat ng ehensya ng gobyerno at kung paano ito gagamitin sapagkat ang paggamit niyan ay nakaukol lamang sa interes ng bawat isang mamamayang Pilipino. Kaya dyan, sa umpisa ng plenary debates, siguro sasali ako doon kung ang pag-uusapan ay yung interes ng aking sektor na kinakatawan din, yung urban poor. Magtatanong ako ng mga ilang tanong doon. At ipinaalam ko na sa kanila ang magtatanggol ng unang budget. DBCC ito ito yung Development Budget Coordinating Council. Ito yung cluster ng economic agencies ng ating pamahalaan. Binubuo ng 4 na importanteng economic agencies. DBM, Department of Finance, NEDA, at saka ang Central Bank. Ito yung economic cluster. Ngayon, kinakailangan nating makapagtanong ng mga ilang bagay para maunawaan ng ating mga kababayan punto por punto. Hindi ko na muna sasabihin ang aking mga itatanong para sa ganun ay doon na lang po natin makikita kung paano po nila sasagutin ang mga tanong na may kinalaman po sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. So yun ang pinakasentro ko. Yan ang pinakasentro. Yung kasi pamumuhay ng mga tama. ang aking sektor, alam mo naman, mulat-mula pa, yung kapwa ko mahihirap. Nanggaling ako sa mahihirap, hindi ko kinahiyayan. Kaya nga hanggang ngayon, binabalik-balikan ko yung ginagawa nung ako'y nasa kabataan pa. Kaya hindi ko makalimutan yung pagtatanim na yan eh. Yan. Hindi mo mayaalis sa akin yun sapagkat yun ang aking kinakatawang sektor. So pipilitin ko na ibaling doon. Dahil bawat isa sa amin, lalo na yung party list, may kanya-kanyang sektor na nire-representa, may kinakatawan doon. So gusto kong malaman yung bahagi ng aking sektor doon sa cheque na yon na naglalaman ng ating national budget. Ang total ay 6.325 trillion pesos. Hindi pala sa isang partikular na tanggapan o ahensya kong. Di ba usually yan pagka nagkakaroon ng plenary debate,
ang tanggapan ng DNR, DA, etc. Di ba? Kasi ang tawag dito, general principles eh. Ayun, sa general principles Yun kasi ang pinakalayo, yun kasi ang basihan ng lahat ng pagkakalatag nito eh. Opo, opo. Nandoon ang pinagkunan nito eh. Nandoon yung sentimiento kung bakit ang bawat isang ahensya ay binigyan natin ng kani-kanyang parte sa budget upang matupad yung sinasaad ng ating mga general principles na kinakatawan ng 4 na economic clusters. Oho. So ang magiging, kasi tinapos na po yung sa committee level, ito sa plenary na ito, ang pagkakaayos o pagkakahanay ng pagtalakay ay base sa pagkakaayos din nung... Ganon din ang mangyayari. Kasi yung inuna, briefing. Opo. Kaya briefing sapagkat ang magpapaliwanag o magtatanggol ng kanilang yung rasyonal nila sa likod ng mga numero sa kanilang budget ay yung mismong ulo ng agency, ng ahensya. Head ng agency, tama po. Ngayon, pagka yun ay lumampas na doon, ang pagdidepensa na ay hindi na sila kung hindi ang mga kinatawan na kinauukulan na magdepensa ng budget nila. Yan, opo. So, kapwa niyo mambabatas ang So, titindig na. mambabatas na. Yes po. Sila ay mga mambabatas na kinabibilangan ng Appropriations Committee. Kasi sila yung pinakabida rito eh. Opo, opo. Magmula sa chairman, sa vice chairman, marami ito eh. Ayun. Yung mga vice chairman na higit pa sa 50, palagay ko ganon, karami, isa-isa silang bibigyan ng toka. O ikaw, ang ididepensa mo, national defense. Yan, yan. Ikaw naman, Department of Trade and Industry. Ikaw, agriculture. Ikaw ay DAR. Yun namang mga, alimbawa, agriculture, may pamilya naman yun eh. May mga maliliit na ahensya naman sa ilalim nun. So siya rin ang balikakatawan doon sa mother department at saka yung mga anak ng departamento na yun. Hanggang sa katapus-tapusan. Meron magdidepensa. So meron ding magdidepensa sa opisina ng Pangulo at magdidepensa sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Ang pagkakaiba lang, hindi na yung Head ng agency ang head ng magdidepensa. agencies. Kung hindi, yung mga kinatawan na kagaya ko na nare-represent ang Appropriations Committee ng Kamara. So yung kasi parang ini-imagine ko kung yung tagpo na yon na sinasabi yung doon kayo titindig, ito yung sektor ng economic ng... Hindi kasi yun ang kapag kasi naidepensa mo, Opo. doon na-approve kasi plenary action ito. Yun nga po, isa plenary na. So kapag ka na-approve na, kunwari, ikaw ang vice chair ka ng appropriations. Opo, yan. Ang naitalagang idepensa mo ay Philippine Sports Commission. At PSC. kung ano-ano pang nandun. Kapag naidepensa mo na yon at wala nang gustong itanong yung mga mambabatas na nagtatanong sa'yo, ay a-approvein sa plenary na ang budget mo, Jen, Opo. ay sinang-ayunan na ng plenaryo Ayun. at tapos na. So palakpakan na yon. Opo. Ibig sabihin, sa ganang amin, tapos ka na. Ngunit ikaw ay tatawagin pa nung kabila. Ng sa Senado. Ng Senado. Naman, oo. Bagamat ang nakalagay sa saligang batas, sana hindi na ganun eh. Kaya lang, ang nangyayari, tinanong nyo na kami rito, tatanungin nyo pa kami dyan. Oo nga. Samantalang kung babasahin mo yung saligang batas dyan, pagtapos na sa amin, ang trabaho na lang ng Senado sana, susugan na lang yung ginawa namin. Opo. O kaya, magpanukala. Ang gusto kasi nila, meron din silang sariling version. Hindi, ang nakalagay kasi, to propose or concur. Yan. O, pag sinabi mong propose, Magpanukala. panukala. Yan. Opo. Ano pa ang ibang Tagalog ng propose? Panukala. Opo. Maghain ng... Magrekomenda. Nagrekomenda. Yan. Mag-suggest. Opo. Yan. Ibig sabihin panukala. Pero, ang sinasabi, propose. Pero ang nangyari, impose. Impose. So, meron din silang parang alam mo, ito yung gray area eh. Alam mo kung tutuusin. Kailangan siguro isang araw o baka darating ang araw, pasadahan uli ito. Yung isang ruling ng Korte Suprema siguro siguro bisitahin uli. Kasi kung ang lingwahe ng saligang batas ay talagang tutuntunin mo lang to concur or propose Opo.
Wala siyang ibang option eh. At may pagkakataon pa nga ako. Sumang-ayon ka Oho. o mag-propose ka lang. Ayan. Eh hindi. Hindi propose eh. Impose. Oho. Nag-impose na kung siniraan pa yung mga mababatas sa kamara. O, May mga pagkakataon pa gano'n. kaya nga nagbabaykan pa eh. Ayan, Nag-aaway-aaway pa eh, di ba? Oho. Oh. Ay, nako. Pero ang latest, aywan ko lang kung hinahanap ko kanina pa yung breaking news natin, Nelson, na halos kalahati ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo Ay babawas. ay binawas. May kinalaman nata sa mga taga-social funds at mukhang yun na lamang ang ididepensa. Si Congressman Adjong Palacong ang nabalitaan ko na magdidepensa ng pondo ng Office of the Vice President. Oo, nung nag-hearing nga kami, nagpahayag siya Opo. ng masugid na panlulumo. Talagang malungkot si Sabi Congressman. niya, Oho. Madam Chair, ngayon lang po yata mangyayari. Oho. Nasapilitan ako po'y tatayo sa plenaryo para idepensa ang Ayun. budget ng isang ahensya. Oy, tama po. Oh. Ngunit, wala naman po siya rito eh. Napakadali po sanang idepensa. Sapagkat may mga ibang bagay talaga dyan na siyempre kailangan namin ng coordination. Totoo po. Tatanungin po ako eh. Karaniwan po, makikita mo naman talaga dyan eh. Kapag nakatayo siya doon, halimbawa, ang magdidepensa vice chair, Opo. yung head ng agency o kung sino man yung inatasan, merong nasa likod nung nagdidepensa. Yun ang pangunahing nasa likod ko. Binubulungan ka. Yan, opo. Kung paano mo sasagutin. So naintindihan ko yung kanyang kalungkutan eh. Yung panlulumo niya at saka siguro yung kanyang siguro may konting pag-aalala eh. Opo. Dahil nag-iisa siya dun eh. Sino yung bubulong sa akin ngayon? Mahirap nga naman yun. Kaya lang, hindi dapat sana naging ganun eh. Aha. Kung yung tradisyon namin Opo. ay sinunod lang, wala sanang problema si Kong Adjong. Oh. Alam mo bang si Kong Adjong ay nag-graduate sa New Era University? Totoo ba? Eh, sinabi niya sa akin eh. Ganun. Ngayon ko na nalaman. Kaya pala Sinabi niya magaling sa itong akin. si Kong Adjong, ha? Oo. Kaya pala ka ako maganda ka lalaki. Ay, yun na. Yung Kasi gwapo dyan na ka talaga. ako, dyan ka ako, ay kinikilatis sa iyong pagmumukha. Totoo po. Kaya si Jen hindi nag-graduate dyan. Ito po ko ngayon balita. House Budget Committee recommends a 1.29 billion pesos cut on the 2025 budget of the OBP, reducing it to 733 million from the original DBM recommendation of 2.03 billion pesos. Sa mga tweet, parang 1/3 na lang ang natira. Yes, mukhang pampasweldo na lang ng tao ang matitira doon. Mukhang maganda-ganda pa yun eh. Ganun ho ba? Oy, mabuti hindi naglagay ng piso. Ayun na nga po. Kasi kung gagawin nila yon, ang masasakal naman doon ay may mga tao ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na wala namang kinalaman sa politika Pero po. ngayon lang nangyari, sinasabi ko sa iyo. Opo. Hindi lamang yung paraan. Hindi lamang yung paraan Opo. at saka yung forma ng pagdidispose ng budget ng Office of the Vice President Oho. ang nagbago. Aha. Pati yung nilalaman ng budget talagang drastically na binago. Ngayon lang nangyari sa taong ito. Paano ibig sabihin ko? Hindi namin maintindihan yun. Yung paano binago po? Yung paglalaanan? Magkano ba talaga yung rekomendasyon ng DBM? 2.03 billion po. Pagkaraniwan, hindi ginagalaw yan. Yan ang sinasabi ko. Okay. Base do sa umiiral na tradisyon Ang na sa natira- matagal na panahon, Oho. pinangangalagaan at ino-observe ng mga miyembro ng House of Representatives. Ang natira po, 733 million na lang. Niwala 1 billion kong eh. Kaya nga, halos 1/3. Opo, tama kayo. Nako, Hindi kaugnayan dyan sa tinatanong mo sa akin kanina. na, Pwede ba natin kamong oho. i-discussion? Ayun na nga po kong. O kung gusto ng ating mga kababayan i-discuss, Hindi bakit? kasi nasanay ang mga tao ko. In fairness sa lahat ng vice president. Ito naman, Nelson, kay kalaban, kay hindi magkapartido yung dalawang leader ng ating bansa, usually naman talaga maraming kababayan tayo humihingi din ng tulong sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ko. Kaya meron din siyang mga pondo na nilalaan sa kanya sa mga social funds, di po ba?
Oh. Wag na yung office ng Vice President dyan. Opo. Kami nga na members ng House of Representatives, Tama kayo. hindi po namin tungkulin yung magbigay po kami ng ayuda. Oho. Meron pong nangyayari na ganyan kung ipadadaan sa amin yun. Pero kinakailangan po nating ipaliwanag, wala po sa gawain namin yun. Wala po yun sa sinumpaan namin. Sinumpaan po namin tungkulin, katawanin po namin kayo upang ang interes po ninyo ay palaging nadidinig at palaging napuproteksyonan. Kaya lang hindi mo sasabihin mo, halimbawa, pumunta ka sa isang nasalantang lugar dyan, Nelson. Opo. Oho. Alam mo naman binaha, halimbawa. E di nagpunta ka ng Marikina. May dala-dala kang isang kahon. Unang-una, tinitingnan yung kahon mo eh. Palagay ko. Isang kahon lang po. Ano kaya gustong patunayan itong Congressman Nelson Lubaw na to? Oho. Alam na niyang binaha tayo rito. Parang nakikita ko isang kahon lang. Opo. O edi, magsisimula kang magsalita ngayon. Pinabuksan mo yung kahon. Ang laman nun ay yung mga panukalang batas na naisulong mo. Para wag humuma, itong panukala ko. Ha? Ipinali. bago ka pa matapos mo yung baka wala ng tao eh. Disgrasya. Baka binato Mga kababayan, may dala po akong kahon dito. Meron kayang maniniwala sa'yo? Hindi lang yung paniwala. Meron kayang makikinig sa'yo na nagpunta ka doon sa harap ng bagong pangyayari sa buhay nila na nakanganga sila, talagang walang-wala dahil Opo. sila'y nabaha. Ang pangunahin nilang inaasahan sa'yo, maghatid ka ng kahit anong may pantatawid nila sa buhay. Pantawid. Pero ang talagang gawain mo, Nelson, totoo naman eh. Kaya mo ginawa yon sapagkat ito po ang aking mga panukalang batas na ito po lahat ay para sa inyo. Bago mo pa matapos yung una pa lang, kasi ang dala-dala mo siguro mga 2,500 pieces of legislation, kaya isang kahon eh. Opo. Oo. Isa pa lang. Palagay ko wala ng taong makikinig sa iyo eh. Ano ang ibig ko sabihin ngayon? Pangkaraniwan na, aasahan ka ng kababayan natin, maging isa ka ring tulay namin. Oho. Tingnan mo din ang kalagayan namin. Kaya nga kung minsan, kinikilala na rin namin, sige ikaw, bigyan mo rin kami para tulungan ka namin, idaan sa at matulungan ka namin pagtulungan nating ibigay sa tao ang pangunahing pangangailangan. Pero kailangan nating ipaliwanag, hindi po yun ang aming pangunahing gawain. Opo. Ganon eh. Ngayon, ini-imagine ko pa lang kung natitindig isang congressman, yun ang sinasabi, natatawa na ako eh. Parang gusto ko hilahin, huwag kang tumuloy dyan. Mga kababayan, binaha. Ang mangyayari Baka ngayon, kuyugin ka ng tao doon, pag gano'n. magiging parang, magiging parang sitting duck. Opo. Kumbaga sa gera din. Opo. Alam na ng kalaban mo, wala ka ng bala eh. Oho. Ha? Tama po. Naghihintay ka lang, katapusan mo na kanya. Kasi kabisado nila sa laki ng hayaan mo siyang magpaputok mauna. Bilang nila yung bala mo. Magkano ang binigay? 700 million? 733 million ang natira ko. Pang lang, pang sweldo. Ha? Pambili lamang ng pagkain. Oho. Wala na siyang pambili ng bala. Sa palagay mo ba? Palagay mo ba magtatagumpay yung opisina na yun sa kawalan mo ng bala? Oho. Tatawanan ka nung kalaban mo. So, paano ngayon yan? Ganun ba yung ganun ba yung layunin? Oho. Aba, tandaan mo, Nelson, ang opisina niya ay pangalawang pinakamataas. Yes. Sa ating pamahalaan. Ganun ba ang pagtuturing mo? Na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya? Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Nako, yun ang delikado. Ang mga Pilipino pa naman kong kapag ka-underdog, kinakaawaan, ay kukuha din si Patya po yan. Paano gagawin mo? Talagang maawa sila dyan. Yan, oho. Kailangan ba niya sabihin sa tao, pasensya na po kayo? Totoo naman eh. Pero baka ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yon, mga tao na nag-aalala na baka maging kawawa ang kanyang figura sa pananaw ng taong bayan. Oho. So, maaaring gumawa sila ng sige, mag-donate na lang tayo. Oho. Bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate para yung nawala sa kanya, punuon na lang natin. Oho. Ganun ang mangyayari siguro.
Ay, no. Anyway, kung siguro doon sa part naman ng siyempre may mga tao din po na nagkokomento. Di ba dapat din naman talagang alamin natin kung saan nila ginugol ang mga pera, pondo ng taong bayan. Kasi perde naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba karapatan din naman namin malaman kung saan niya po yung ginugol? Lalo pa nga at meron pong report na hawak sila ng particular na po ang Commission on Audit na lumilitaw na parang hindi nagastos ng tama yung pondo kong. Sana. Opo. Sana. Totoo naman yun eh. Sana kung ang layunin talaga'y ganun lang. Aha. Na talagang, halimbawa, pag sinagot mo ng, Opo. pag sinagot mo ng ganun, Gawala. huminto ka na doon sapagkat naipaliwanag niya na. Ayun. Ganun kaya ang magiging katapusan nito? Ayun nga. Nakikita mo Ulit-ulit. Iba na yung Iba na yung paraan. Hindi na yung magtatanong para malaman mo Nagtatanong para magpahiya ka na Madali namang kwentahin yun din. Tama. Bagay yun. Ngayon, bago mangyari yun, meron tayong inaalagaan na tradisyon. Yun ang aking Oho. yun ang aking gustong malaman sa mga kasama ko sapagkat sa tagal ko na sa Kamara din. Opo. Sinabi ko nga sa kanila Ano ba yung point of entry ko rito sa House of Representatives? 2004. 2004. Yes po. 13th Congress. Ngayon, 19th Congress na tayo. Bilangin ninyo. Sa haba ng panahon na yan, ilang Vice President na yung nakita ko. Opo. Kung ang pag-uusapan ay yung Opo. pag-approve ng kanyang budget. Di ba? Ayan. Dumaan si dumaan si Vice President Binay. Opo. Dumaan si Noli de Castro. si Opo. Leni Robredo. Opo. Palaging ganun Oho. Pati Pangulo. Pangulong Duterte, Pangulong Pinoy, Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Oho. Palaging ang sinasabi, pagka budget na ng presidente o pangalawang Pangulo, Your Honor, in line with the time-honored tradition of the House of according courtesy to the office of the President. Ganun I move Opo. to terminate the consideration of the budget of the office of the President. Palakpakan na yun dyan. Ay, opo. Alam mo ang basihan doon, alam mo yung batayan, yung kaukulang paggalang sa opisina ng dalawang pinakamataas Opo. na leader ng ating bansa. Alam mo, pwede mo pang idagdag yun maski na yung maski na yung hudikatura. Opo. Palaging ganun din. May nagtatanong parang lang, formalidad Opo. Formalidad. Hindi. Pagkatapos ngayon, Oho. bakit mo iibahin? Pinaalala ko nga sa kanya, Madam Chair, nakalimutan mo na ba? 2022 budget. Noong 2022, tumayo nga ako si Congressman Nonoy Libanan, yung ating minority leader. It took him only 13 minutes. He moved to dispose the consideration of the OBP budget. At dagli-dagli rin naman tumayo nga ako yung majority leader, Manix Dalipe, Opo. para sigundahin ang kanyang motion. 13 minutes. 2022. Nakalimutan niyo na po ba yun? 2023. Sino ang tumayo? The Presidential Son, Sandro Marcos. Senior Deputy Majority Leader. Opo. Anong sabi niya? Ganun din. In line with the time-honored tradition well kept by this House, I move to terminate the budget of the OBP. Oho. Nag-object si Franz Castro. Opo. Makabayang black ng time na yun. Opo. No, the objection was so revolting. Opo. I object. Ganun. Talaga alam mo naman sila Opo. May kamay pang ganun. I object. O pag may objection sa rules namin, let us divide the House. Ayan. O dinivide. O sino po kanya ang sasang-ayon dun sa objection ni Franz Castro, itaas po niyo yung kamay. Opo. O silang tatlo lang ang nagtaas. Oho. Sino po yung sumasang-ayon sa motion ng ating Senior Deputy Majority Leader na ipahinto na po ang pagtatanong sa budget ng opisina ng Vice President? O botuan lahat. Opo. So natalo yung objection. Objection. Opo. Anong ibig sabihin yan? In-uphold ang tradition. Ayun. O bakit ngayon? Tinanong ko,
Madam Chair, ito po bang tradisyon na to na ating pinangalagaan sa mahabang panahon, katapos-tapusan nga, 2022, inaalagaan pa natin, 2030, pinalagaan. 2024, bakit po ang nangyayari? Hindi na po natin igagalang ngayon. So ano pong katwiran? Bakit sinagot naman ni Chair Kim Bokong na nung tinanong niyo siya, ang sagot naman, opo, ginagalang pa naman po natin yan. Di ba yun po naging sagot niya ko? May problema. Hindi ganun sagot. Sabi ko, are we now setting aside or discarding this tradition? Okay, yun ang unang tanong, Gago. If we are discarding this tradition today, is this committee authorized to do that? Okay, O opo. sabi niya, short answer to both questions. The answer is no. O ibig sabihin, ginagalang pa rin natin Opo. ang ating tradisyon. Yung nung isa, ay hindi po kaya ng kumiting ito na itapo ng isang tradisyon. Sa mga tuwid, nauwi kami doon sa pagsang-ayon Sa pag, na kailangan igalang pa rin natin hanggang ngayon yung tradisyon. So, kung ganun po ang sagot ninyo, Madam Chair, I now respectfully move to terminate consideration of the budget of the Vice President. ang problema. In line, hindi ko na sinabi yun kasi nandun na yung premise eh. Total, ginagalang pala natin ang tradisyon na yan, I now move. Ito, nag-object na naman yung Makabayan Black. Let's divide the house. Yan. Ang nangyari kabaligtaran eh. Nabaliktad nga po ang pangyari ko. Hindi sila bumoto sa akin. So, ibig sabihin, ayaw pa rin nilang igalang yung tradisyon. Hindi na sinunod. Ibig Bagamat sabihin, sinasabi nung... lip service eh. So yung kanilang pagkakasabi na ginagalang nila ang tradisyon, yung gawa ay kabaligtaran. Well, ako naman ko, ito naman yung punto ng iba. Hindi naman kayo yung, bagamat sinabi ng presiding officer, na, well, ginagalang para natin yung tradisyon na yan, alam nyo naman ko, may mga tradisyon na lumilipas ang panahon. Minsan talaga nababaliwala at hindi na po nasusunod ang mga tradisyon. Hindi kaya yung pagkakataong ito, baka naiba na po. Baka hindi na applicable. Oo nga. Kasi may mga tradisyon ito. Sasakyan kita sa salita mo yan. Opo. O di, merong formal na mechanism dadali natin sa plenary kasi po yun ang nalagay sa tuntunin eh. Ganun ang magiging setup dapat. Formally po nating inaalis ngayon ang tuntunin sa mahabang panahon na naging tradisyon. Huwag na po nating isaalang-alang ang opisina ng Vice President. Alisin na po natin ang tradisyon na kumakapit dyan. Ayun. Aapprobin ngayon in plenary. Sa buong lahat Majority ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Yun pa lang dapat na set up. Dapat ganun muna. Sabi ko nga sa kanila, we are ruled by parliamentary procedures. Parliamentary procedures grow from and enriched by experiences, traditions, and precedents. Kinakailangan, dalhin mo muna sa plenary. Para sa aksyon ng nakararami. Ganon. Para sa ganon ay itapon mo na ang isang tradisyon. Ayun. Wala pa eh. Bakit inunahan mo yung tradisyon? So, dinamumuliti ka. So, dapat pala, kasi harapin natin ang katotohanan ko. May mga tradisyon noon pa man. Tayo bilang mga Pilipino, sa pagsapit ng panahon ito, yung mga tradisyon ngayon ay nababaliwala. Nakakapanghinayang, Kasi maganda ang tradisyon Pilipino, pero sa makabagong panahon ay hindi na po nasusunod. Ngayon, dito sa pangyayari ito, kung yun pala, at ang tradisyon, kung gusto natin palitan, baguhin na nito. Ang kabuuan pala ng Kongreso dapat na magpasya. Nakasulat kasi sa tuntunin eh. Ayun! Kasi kung tinanong nila ko doon, dala-dala ko yung the rulings of the chair. Sabi niya, ipakikita ko sa kanila. In order to break that tradition, sabi niya, it has to be supported by the majority of the members of the House of Representatives. Ang ibig sabihin nun, plenary. Committee yung committee lang kami. Kaya ang tanong ko, ito bang committee ito? Merong otoridad para itapon yung sabi niya, no. Kaya nga, natuwa ako ngayon. Parang ganyan ang sagot niya. So sa magawit, sumang-ayon pala sila ngayon. Kaya natuwa ako eh. If that is your answer, Madam Chair,
I now respectfully move. Kasi ang alam ko, bumalik na kami sa tradisyon eh. Ibig sabihin, magpapasakop na sila, magpapatali na sila sa tradisyon, wala nang magtatanong. Tama? Tama. Di nag-move na ako. Objection ka nila. Di natuwa naman ako. Alam ko, pag nag-object, kagaya din ang nangyari nung nakaraan, na wala yung objection na yun, hindi pinakinggan ng objection, ang pinakinggan yung motion pa rin. Alang-alang. Opo. Alang-alang sa pagsunod do sa tradisyon. O wala rin eh. Kung sabi ko, Opo. double standard. Ha? Yung sinasabi mo, taliwas sa ginawa mo. Well, ako ko nga, kasi isa yung, kami ni Nelson, hindi po kami mambabatas, hindi namin alam yung rules na gano'n. Ano, ha? Kasi kung ang pag-uusapan po ay tradisyon, kung ako si Congresswoman Sheila Kimbo, nung time na yun, baka sabihin ko, hindi na po natin susundin ang tradisyon na yan sa araw na ito kasi iba po ang sitwasyon ngayon, iba po ang sitwasyon noon. So, hindi, sasagutin ko lang. yun. Sino ka? Yun palang mangyayari. Ikaw ba? Ay may karapatang sabihin mo yan sa pansarili mong opinion? Ayun. Kasi ko nga, yan din po ang sentimiento na napakarami sa social media. Kasi hindi nila naintindihan yung rules na yan. Ha? Kaya nga natin pinapaliwanag. Yun, Tingnan mo, halimbawa, sa mga batas natin, may tinatawag na landmark decision. Landmark decision. Kaya sinasabing landmark decision, yung desisyon na yon, napakalaki ng naging epekto sa lipunan. Isang matibay na desisyon na ginawa ng Korte Suprema. Pero pagkatapos ng 30 taon, 50 taon, babaguhin yung landmark na yun eh. Pero merong isang desisyon na gagawin para baguhin yun. Isang panibagong landmark. Gagawin niya ngayon. We are reversing that landmark decision. Isa sa mga desisyon na yan, ibigyan natin ng paghalimbawa. Ayun, kaya pala. Merong mga naunang desisyon, siguro 30-40 years ago. Naalala mo yung isang relihiyon na kung tawagin ay Saksi ni Jehovah. Ito, for purposes of discussion. Walang intensyong anuman. Walang intensyong anuman. Parang magliwanag sa atin kung paano pinapalitan. Dito, Korte Suprema na pinag-uusapan. Kayang palitan, pero gagawa ng panibagong ruling. Doon, mga siguro 1950s or what, ang nakalagay doon, kasi hindi sila sumasaludo sa bandila. Labag sa kanila yan. Labag sa kanila yan. Paniniwala nila. Flag racing. Meron silang sinisitas na talata. And sabi ng Korte Suprema, ganito yan eh. Yung hinihingi na paggalang ng ating saligang batas, hindi naman katapat ng sinasabi ninyong pagsamba. Hindi paggalang lang naman ang ibig sabihin. Ibig sabihin, sumaludo ka sapagkat Pilipino ka. Bahagi ng paggalang. Yun ang ruling noon. After 30-40 years, binago. Meron silang karapatan kasi tuntunin ng kanilang paniniwala. Sa makatwid na baligtad. Mas nanaig. Bakit ko sinasabi ito? May pagkakataon na baguhin yun. Ngayon, balik tayo sa tradisyon namin. Papayag ako, bakit hindi? Pero kinakailangan idaan lahat. Sa isang mekanismo. Halimbawa, ang una kong gagawin, sige, total, gusto nyo magbago na lahat. Unahin na natin ang pagbabago dito sa mga komite. Meron tayong tradisyon dito, pagka magsisimula na yung interpellation, yung unang-unang magtatanong, palaging miyembro ng minority. Tradisyon nyo po talaga yan, totoo. Kahit na ikaw ang pinakahumuling dumating. Kahit hindi ka nagpalista. Basta't ang unang isipin mo, ikaw nakaupo ka rin alas 7:30 ng umaga. Pero hindi ka miyembro ng minority. Hindi. Majority si Nelson. Ikaw minority ka. Si Nelson majority. Kauna-una siya. Pero si Nelson dumating 7:30 ng umaga. 7:30. Nagpalista ka 7:30. Si Jen dumating 9:30. Miyembro ko ng minority. Kararating mo lang, minority ka. Mukhang magiging congressman tayo dyan. Kung tutuusin mo, dapat si Nelson ang mauna doon. nauna ng 2 oras sa'yo eh. Nauna ako eh. Pero dahil sa tradisyon, palaging ikaw. Sasabihin ko ngayon, alisin na yan, Tradisyon yan. First serve dapat eh. Kung sino yung nauna nagpalista, yun na lang. Nakasalig yung kako sa tuntunin. At yan ang pinakamakatarungan. Bakit ako nagpapasakop dyan kahit masakit ang loob ko? Kunwari, masakit ang loob mo, Nelson, di ba? Masasakit din naman ang loob mo talaga. Napapasakop ako, sabi ni Nelson, kahit medyo
Naiinis ako. Opo. Sapagkat pumayag ako na magpatali sa tradisyon dahil member ako ng House of Representatives. Oho. Tama. O, gusto nyo tanggalin na natin yan? Tanggalin na natin lahat yan. Oho. Eh kasi ngayon, ako actually kung kahapon ng komentaryo namin ang banggit namin, meron talagang mga tradisyon na hindi talaga akma ngayon. Well, kung ganyan pala ang rules ng Kongreso, Pala, gumawa sila muna ng paraan. paraan na Na para binago. maalis ang tradisyon na yan. Tingnan mo, halimbawa. Oho. Halimbawa, ikaw naman Jen. Congressman Jen Subarjaga. Nagpalista ka, nag-deliver ka ng privilege speech. Opo. Siyempre, may interpellation yan. Opo. Biglang nagpalista ito. Oho. I-interpellate ko yan. Kunyari, hindi kayo magkabalahibo, no? Opo. Kasi inupakan mo yung inupakan mo yung distrito niya. Oo. O, siyempre, tatayo ito. Siyempre, oo. Ngayon, ikaw naman, gagamitin mo yung tradisyon. Oho. Gagamitin mo yung tradisyon. Bigla kang umupo. Hindi ka nasasagot sa anumang katanungan. Hindi ka na mapipilit na tanungin ka pa ni Nelson. Ayun. Tradisyon yun eh. Pag umupo na, hindi na pwedeng pilitin pati. Oo. Yun ang unwritten rule. Ayun. Kapag umupo, yung pala taong mga nag-deliver ganun ng rules. privilege speech, Oo. Wala na, kahit ano pang gawin mo, Wala na. ha? Kahit pumunta ka pa sa speaker, wala kang magagawa. Tradisyon yun. Hindi ako pinayagang magtanong sa So, kanya. nagkakaintindihan tayo siguro. Ayun. Ngayon, Opo. sabi ng Vice President, tayo, pinag-usapan natin, level lang ng congressman. Di ba? Opo. Kung tutusin, sa tingin ko, mas mababa naman tayo kaysa sa Vice President. Okay. Sabi ng Vice President, Madam Chair, I forgo my opportunity to defend the budget of the office of the Vice President by Opo. question and answer, and instead, I will leave it. I will leave it Oo. to the House of Representatives to decide such a proposal as presented. Ayun. Ang ibig sabihin yan, parang umupo siya. Yun nga. Ayaw ko na pong idepensa. Yun nga. Hindi mo ba igagalang yun? Pati ba naman yun, hindi mo igagalang? Pangalawang Pangulo ng ating bansa. Sinabi niya, bahala na po kayo. Oho. Pati ba naman yun, hindi mo pa igagalang? Ayun. Eh kung yung umupo kung tutuusin mo may pagkabastos yun dyan. Bakit ka mo? Ni walang kasagot-sagot, biglang umupo pero hindi mo mapipilit na bumalik doon. Ayun. Hoy, bumalik ka doon, may tatanong ako sa'yo. Nag-privilege speech ka, inupakan mo ako, tapos bigla kang uupo. Hindi ba kung tutuusin may pagkabastos yun? Mali nga naman yun. Kasi alam mong tatanungin ka niya. Opo. Medyo mahihirapan ka sa mga tanong niya dahil hindi naman kayo magkabalahibo Oho. Ang gagawin mo ngayon, uupo ka na lang na basta at pagiti-ngiti ka pa. Ayun. Pagiti-ngiti ka pa Pangisi-ngisi pa. Oh. Pero wala kang magagawa dahil tradisyon. Ayun. Oho. Ako ngayon, paano ngayon? Tanggalin na natin lahat ng mga tradisyon na yan? Dapat siguro, Kong, kasi mukhang hindi na akma. Gaya ngayon, ang komento nga namin kahapon sa isang simpleng tradisyon noon, na marami na pong tradisyon talaga na hindi na nasusunod sa kasalukuyan, Kong. Baka naman yung tradisyon sa Kamara na ginagawa nyo dati, baka kinakailangan na rin baguhin sa mga Oo susunod nga, pa. pero merong formal na ceremony. Mayroon pa lang mga proseso, Madali may naman gawin. mekanismo. Halimbawa, nagpulong-pulong kami. O sige, dahil sa mga huling mga pangyayari sa ating buhay, huwag na natin sigurong igalang Oho. ang opisina ng Pangulo at saka pangalawang Pangulo. Oho. Subject for questioning na rin dapat sila, di ba? Hindi ba? Hindi. Ganito, parang hindi na tama. Kunwari, ganun. Opo. Kailangan pagtatanungin na rin natin ang opisina ng Pangulo. Kasi sa mahabang panahon, hindi nga natin na itatanong. Halimbawa, nag-usap-usap kami. Huwag na nating isaalang-alang yung paggalang, yung kaukulang paggalang, pagtatanungin natin. Opo. O, gagawa tayo ngayon ng isang ceremony sa plenary yan. Oho. O, merong mag-move. Mr. Speaker, I move that the time-honored tradition of refusing to ask questions in deference and respect to the office of the President and the Vice President, we have to set aside that tradition Oho. Okay. because it is inconsistent with the provision of the Constitution, particularly public office is a public trust. Yan. Halimbawa, ganun. Yun ang linya. O, Opo. debate ngayon. Debate. Opo, Pagkatapos ng debate, pagtalunan natin ngayon, those who are in favor of disposing the time-honored and well-kept tradition of the House since time immemorial
Say I. Oh. Ay, ano. Ay. Oh, Mahina. Oh, yung ni, ayaw ka. Walang mangyayari. Pero kung malakas yung I, tapos ang tradisyon. Ayun. Hindi yung nandito lang kayo. May sino ba kayo dyan? Committee lang tayo. Kayo ba? Kayo ba ang kabuuan ng House of Representatives? Para hatulan ninyo kung ano yung mabuti sa atin? Well, ako ko nga, ang dapat din nating mapalutang dito, yung binanggit ninyo, wag natin tignan yung tao, kundi ang dapat natin tingnan ay yung tanggapan. Oo nga, kasi siminate, sabi nila. Siminate like. Sabi ko, you may not like, sabi ko din, you may not like the person occupying the office. You may not want her presence here. You may not want the kind of answers that she provides to you. But you have to respect the office of the Vice President. Yun ang dapat na lumutang sa bahay. Iba yung tao na nag-occupy, iba yung opisina. Yun ang hindi nila maintindihan eh. Yung Pangulo ng Pilipinas, si BBM. Kung ayaw mong igalang si BBM, bahala ka sa buhay mo. Pero yung opisina na yun. Bilang Pangulo ng bansa, yung tanggapan Pangulo ng bansa. Tama. Anong klasikang mamamayan hindi mo igagalang yung opisina ng Pangulo? Opisina ng pangalawang Pangulo? Kaya nga sabi ko sa kanila, we are defined by the traditions that we proclaim and that we keep. We are supposed to be honorables. Why do you think you are supposed to be called honorables when you cannot even honor the traditions that we keep since time immemorial? Mabuti na lang, walang sumasagot. May sumasagot doon, parang kung sino-sino lang. Bubulong-bulong na lang po yung iba. Natagbi ko pa yung isa. Umalis ka nga rito ako, hindi mo alam ang pinagsasabi. Seryosong pinag-uusapan doon, bigla na lang siyang papasok doon eh. Huwag ka naman papasok ng kaalanganin na gano'n. Mahalata ka naman na parang nag-aagaw atensyon ka lang. Kung saan nagkakagulo, bigla kang papasok. Alam niya kasi close sa inyo. Barkada niyo naman yun. Alam ko naman yun. Kaya lang, kung minsan yung pasok niya mali. Ayun, opo. Kasi ngayon, viral na rin kayo sa TikTok ko nga. Yung, kasi di ba, Sheminate, yung iba. Yung sa inyo naman, Yuminate. Yuminate. Opo, Yuminate. Yun ang viral. Kaya tutuwa din naman kami. Kahit pag ganun viral. Ay, nako. Anyway, Kong, napakarami nating di pangkaraniwan na nakasubaybay ngayon sa atin sa social media. Teka muna, napabayaan mo yung ating mga nakasubaybay na naghihintay sila ng tanong mo. Mas gusto nila makinig ngayon eh. Mas gusto nila atang pakinggan kung ano mga gusto nyo sabihin, Kong pero teka lang, bago lang tayo magtanong, kasi nga naman, ang report din naman ng COA kung ang pinagbabatayan, hindi ba dapat din namang ipaliwanag ng anumang tanggapan? Huwag na natin tingnan yung pangalawang Pangulo, yung mga report na nakita ng COA, Kong. Mabuti na itanong mo yan. Kaya nga bumalik ako eh. Nung pagkatapos nung alingas-ngas, nung umaga, na umabot ng halos katanghalian na yun eh. Nung may pahayag ko na yung aking sentimiento, bumalik ako sa opisina ko, medyo malayo-layo yung RBM kasi dyan eh. Kakain ako kasi hindi ako makakain sa meeting eh. So doon na ako kumain. Actually, konti lang ang kinain ko eh. Nandun pa rin kasi yung pagkainis eh. Pero kumain naman ako. Tapos, naalala ko na meron pang naiwan dun sa COA. Sabi ko, sige ka ako, balik tayo ron sapagkat naipalista ko yung pangalan ko. Mabuti din naman yun para sa gano'n. Kasi nga, yung mga lahat ng tanong na gusto nilang itanong ay nakabase doon sa tinatawag na Intelligence and Confidential Funds. Yes po. Kaya ang pasimula ko doon sa COA, kung na-subject sa Notice of Disallowance yung intelligence funds ng Office of the Vice President. Opo, sabi niya. Pero ang gusto ko sanang mapansin ng mga kasama ko, ang kauna-unahang layunin ko doon para mapansin ng mga kasama ko eh. Pangalawa, yung nakikinig na taong bayan, maunawaan din kung bakit ganun yung pagtatanong ko. So nung tinanong ko siya, na-cover nga po ng Notice of Disallowance. So tinanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? Kaso hindi niya masyadong maunawaan. Ang gusto ko lang isagot niya,
ang notice of disallowance hindi final. Opo. Ang notice of, halimbawa, kasi yung notice of disallowance, halimbawa yung ahensya mo din, Yan. meron kasing mga parametro may mga standards kung paano mo gagamitin yung pondo. Pag nakita nila may konting lisya doon, halimbawa, ano kasi yun irregular, ano yan IUEEU. 5 Mayroon pala. Yung I, Irregular. irregular. Okay. Yung U, unnecessary. E, extravagant. Another E, excessive. Tapos ano yung U? Kako pa sa kanya yun na. unnecessary. Hindi, sinabi mo na yun unconscionable. Ay, opo. Yes po. So, ito yung minamarkahan. So, either irregular, excessive, unnecessary, unconscionable, blah, 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 malalagay ka sa notice of disallowance. Ngayon, sabi ko, nasaan na ang estado niyang notice of disallowance? Ito pong notice of disallowance na ibigay na po namin sa management, ibig sabihin, Office of the Vice President, Sa opisina. noong August 24, 2024. So, kailan lang, di ba? Bago lang po. Meron po siyang 6 na buwan para sagutin ito. Isipin mo, 180 days. 6 months pala yan. Sa makatuwid, Opo. yung Office of the Vice President, pwede siya sumagot hanggang Pebrero 2025. Hindi pa siya nag-submit ng sagot kasi meron pa siyang plaso na 6 na buwan. O ngayon, sabi ko sa kanya, yun bang notice of disallowance contestable? Yes, sir. Ayan, oo naman. Yan bang kakong notice of disallowance appealable? Nagtalo pa kami sa kasi po yung appeal, alam ko na yung appeal. Pag appeal, kunyari, dito sa inyong unit, Opo. dinismiss nyo, mag-a-appeal siya sa commission proper, appeal ang tawag. Pero wag mo na natin ano yun kasi sa amin, hindi naman kami sa ulado yung mga terminology yung ginagawa sa amin, basta sagot, appeal. Appeal po, tama naman. Alang-alang sa pagkaunawa lang na mabilis. Opo, kanya. Hindi siya pupunta sa COA proper kasi sa inyo hindi pa kayo nag-uumpisa Hinihintay mo nga yung sagot niya Doon pa. Anong gusto nating ipaliwanag doon, Nelson? Opo. Sasagutin ng opisina ng Vice President sang-ayon sa kanyang pagkakaunawa sa ginawa niya. Okay, sasabihin niya, hindi po dapat disallow dito. Dapat i-allow nyo sapagkat nagkamali. Kukontrahin niya yun. Mag-a-argue siya din. At ipakikita niya sa abot ng kanyang kakayahan, meron naman silang abogado. Hindi po. Ang pagkaunawa po nyo ay ganito. Ang amin pong pagkaka-interpret sa ginawa ninyong parametro, ganito po yun. Ibig sabihin yan, kukontesin niya. May pagkakataon na maaaring manalo yung Vice President. Pwede niyang palitawin. Kasi kung minsan, hindi nakita ng auditor lang yun Tama. Auditor lang yun. Kung minsan, walang abogado sa unit niya kung halimbawa lumitaw na tama yung Office of the... Sa akin lang naman Ano ang ating gustong palabasin dito? Walang pinali pa dyan Sasagot pa lang, mag-a-argue. Iko-contest niya yan, i-a-appeal yan sa katapos-tapusan ng daigdig. So wala pang bearing. Bakit ngayon sabi ko doon sa COA, tama ba ka ako na yung mga kasama ko? Ganun pa lang kalagayan, sasagot pa lang. Yun pa lang pangalawang estado. pangulo. Tama. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!